nyo pa yung coordinates ng kada vertices. Ayan. So dito, ang pinapagawa sa atin is we need to divide the lot into two parts by a line connecting the connection A to C and determine the area of each of the two parts. Ayan. So kailangan hatiin daw natin yung ating lot. Ayan. So sketch muna natin. So kailangan, ayan, ma-plot natin yung ating lot. So yung AB ay yung bearing niya is south directed east. So kung dito yung A, so sa directed siya south papuntang east. So parang ayan medyo pa ganyan siya, di ba? And then yung BC naman is same din, no? So south directed east din. Ayan, so medyo pa ganyan. And then CD naman is south directed west, tapos dapat yung dito A is north directed west. So ayan, medyo tama naman tayo. No? So parang ganyan yung magiging hitsura ng ating land. And then yung goal natin, no? So yung pinapadivide sa atin itong ating lot area, no? By connecting, so yung dividing line natin is, so ito papatakto dun sa ating case A. No? Case A kung saan yung ating dividing line is between 2 points, no? Which is, sa case natin dito is between A and C. So pinapakuha sa atin ano yung area, no, nung dalawang parts na makukuha natin. So pag ganito, yung ganito yung naging case natin. So I think medyo nasusundan niyo naman kung paano natin siya kukunin. So ang una muna nating step, no, mas madali is palagi, no, mas maganda identify natin yung total area. No? We need first to identify the total area of the lot. And then when it comes to solving for the total area, so you can use yung various area computation techniques, no, that we discussed last time. So pwede kayo mag-area by coordinates. So identify nyo muna yung coordinates. Okay, area by triangle. So hatiin nyo yung ating so kung area by triangle yung gagamitin nyo, so hatiin nyo yung ating lot into triangles, and then tsaka nyo kukunin yung total areas. O kaya naman, so kung ganito yung bigay sa atin, apply natin. Apply na natin, no? Gamit na lang tayo ng DMD o kaya DPD. No? So, breakdown natin, no? Identify natin yung departure and latitude of each traverse lines. Then, kunin natin yung DMD and DPD, and then yung double partial area. So, ganun na lang yung gamitin natin. So, dito sa sample problem natin. And, ayan. So, ginawa ko na siya. So using DMD. So DMD na yung ginamit ko kasi yung isa ay DPD nga, ano. Kaya DMD na lang. So ito, review lang siguro sa process ng pagkuha ng area using DMD. First, of course, we need to get the latitude and departure. Yan, kagaya na ginawa natin, no? So kunin lang natin yung departure and latitude ng specific line natin. And then, so huwag na lang kakalimutan. No? So, dapat, yung ating bearing, of course, is, diba parang ganito yung magiging itsura natin. Ayan. So, ito yung ating traverse line. Ayan. So, yung bearing natin is with respect sa ating vertical axis, no? With the north and south meridian. Ayan. So kaya para makuha natin yung latitude, so yung kailangan natin, so ano ba siya? Ano ba yung latitude? Di ba ang latitude natin is itong, ayan, vertical, yung rise natin, yung vertical movement, no? Base sa perspective natin. Then ito namang horizontal naman is yung departure. So apply lang tayo ng trigo. So for the latitude, so cosine naman tayo, no? Cosine ng ating bearing para makuha natin yung latitude. And then opposite naman, no, sine naman for the departure. Ayan, makukuha natin, no? So identify muna natin first yung departure and latitude of each line.
So for latitude, yung total length natin din, multiply natin sa cosine ng ating bearing. And then for departure naman is sine ng ating bearing. Ayan. So nakuha natin itong individual na measurement natin. And then for DMD, so kailangan, tatlo lang naman yung tatandaan natin no, for DMD. So the DMD of the first line is equal to its departure. Ayan, kaya equal lang, no? Parehas lang to, 541. And then, the DMD, ano? So DMD ng any other line. So for the line BC, yung second line natin, for line BC, so yung DMD niya is yung DMD ng previous line. So yung 541 plus departure of the previous line plus 541, no? Ito. And then it's a departure. So isa-summation natin to. Itong tatlong to. Yan. Para makuha natin yung departure, yung DMD. Sorry. Nung second line natin, nung BC, makukuha natin ito 1,179. Then same case din kay CD4. So for CD naman, DMD naman ng previous line which is BC and departure din. So summation din natin and then departure ng CD. So ganun lang din, no? Ayan. So parang move tayo to the left then down. Makukuha natin 831. So ganun din for DA. And then pagdating natin kay DA, so 'di ba, sabi natin last time sa rule natin, so parang meron tayong checking no kung tama yung na-obtain natin ng values ng DMD. So same case din, departure, summation lang ng DMD and departure ng previous line plus yung departure mismo ng line. So makukuha natin yung kanyang DMD and then kung ito ay last line, so it should be yung negative, no? So negative na value nung its respective departure. So sa case natin, negative 194. So dapat magiging DMD natin dito is 194, no? Positive 194, which is yan, similar naman. No? So bale, tama. No? So, parang ito yung magiging checking natin, no? Yung DMD nung last line. Kung hindi tayo naligaw, no? Hindi tayo nagkaroon ng error during sa process of obtaining the values for DMD. And then for ito naman DPA for double partial area of each line. So we just multiply yung DMD, no, ng each line with its respective latitude naman. So nakuha natin yung double partial area nung each line. Okay? Kaya natin to na-obtain itong mga values na to. And then we just took the summation. So yung summation nito, diba, ang summation ng double partial area, ano kaya siya double partial area, is, ayan, so yung absolute value niyan is equivalent sa twice nung total area. So para makuha natin yung total area, itong 168,290.5, dinivide lang natin, diba? Dinivide lang natin yung nakuha nating summation ng DPA, ng double partial area, into 2. Kaya nakuha natin, no? So para makuha natin yung area, kinuha lang natin yung 1/2, no? Ng absolute value ng summation ng double partial area. So nakuha natin ito, 168,290.5. And then yun nga, ang task natin is i-divide natin itong ating lot using yung ating dividing line passing through A or bounded by point A and point C. Ayan. So pag ganito yung case natin, ayan. So pag ganito yung naging case natin ng dividing line, ano nangyari? Naka-form tayo ng two parts, no? Sabihin natin ito yung ating area 1 and this is our area 2, no? And then both of these two areas ay di ba ito ay parehas na triangles. Pag ganito, madali nating makukuha yung area or ayan, so applicable, madaming methods na tayo na pwedeng gawin, di ba? So for area 1, so I think parehas na case no, both for area 1 and area 2, we can already identify, no, the respective area. So una pa lang, anong pwede natin gawin? Pwede na tayong mag area by triangles. Kasi yung AB, yung mga length ng sides natin, ng ating traverse lines, given na naman, di ba? So for AB is 552. 788. For BC is 236.4192 meters. For CD is 463. 0807. Then
For DA is 500.1894. Ayan. So given din naman tayo ng respective bearing, so pwede na natin ma-identify yung interior angle natin. So for area 1, di ba, possible na using area by triangle, makukuha natin yung area. Di ba, yung area, using area by triangles, no, yung sa sine law. Ito ay 1/2 lang ng dalawang sides and then sine ng included angle. So pwede natin makuha. So for area 1 and for area 2, kailangan lang natin ma-determine yung interior angles. And kaya natin ma-determine, di ba, yung interior angles since meron tayong bearing ng bawat line. So for B, for interior angle nitong B, no, for triangle or for area 1, ito yung unang area natin. Ayan, so paano natin kukunin? So meron tayong, or ang bearing ng line AB is 78 degrees, 23 minutes, 49.73 seconds. Ayan. So itong angle na to, ito, sa kabila, so equal din to no, sa 78 degrees, 23 minutes, 49.73 seconds. Ayan. So makukuha natin yung total interior angle dito sa B. So i-add lang natin, no? So kunin lang natin, 'di ba? Itong straight line is 180 degrees. So para makuha natin itong portion lang na to na kulang sa atin para sa interior angle sa B, 'di ba? Yun ay 180 degrees. Babawasan lang natin itong bearing ng line AB ng 78 degrees. At 23 minutes, 49.73 seconds. So makukuha natin itong side na to. And then i-add lang natin yung bearing ng BC na 24 degrees, 0 minutes, 18.6 seconds. So i-add lang natin yun. Yun ang interior angle natin sabihin. And then ma-identify natin yung area na yung area 1, makukuha natin. Same case din sa area 2. So pwede hindi na natin gawin yung for area 2 since nakuha na natin, di ba, yung total area. So kung makuha na natin yung area ng either or maalin dito sa dalawang area na to using area by triangle, then ibabawas na lang natin siya sa total area para makuha natin yung area nung other part, no, nung other side. Plus yung 24 degrees. Ayan. So, yan yung isang possible na way using area by triangles nga. No? So, pwede ng area by coordinates. So, kailangan muna identify natin yung coordinates, no, ng bawat points kung gusto nyo area by coordinates. So, meron ding isa pang way. No? So, pwede din using DMD din. No? Pwedeng ito pa rin using DMD. Ang kailangan lang ay identify muna natin yung length and bearing nung inad natin na line, no, line AC. And then dito, yun yung isa pa nating pwedeng gawin, no? Similar din yon. So pwede i-try natin i-solve. I-try natin i-solve. Sige, kunin natin using area by triangle. So sabihin ko yung area 1. Kukunin ko, no? So 1/2, yung side natin is 552. Then compare natin using DMD 788. Then yung isang side is 236.4192. Then multiply natin sa sine ng interior angle sa B. So yung total na interior angle natin sa B, so kunin ko lang. Then i-add natin 24. Ayan. So yung total natin na interior angle is 125 degrees, 36 minutes, 28.87. Ayan. So sine nung 125 degrees, 36 minutes, and then 28.87. Ayan, hindi na nagkasya. And then, kunin natin yung area 1. And then, yung area 2 naman is yung total area natin
since nakuha natin using DMD at 290,000.5, babawasan natin nung nakuha natin sa area 1. So, nakuha ko is 53,126.69,818 square meters, using area by triangle. And then yung area nung other side, so pwedeng area by triangle na din. So identify muna natin yung interior angles at D, which we can already determine, no? Since meron tayo ng bearing, given din tayo ng bearing for CD. Ayan, so pwede naman, since we already obtained, no, yung total area, so we just need to subtract, no, yung area obtain natin dito sa area 1 para makuha natin yung area 2. So, bawas lang natin yung 53,126.618. Ayan, para makuha natin yung area 2. So, makukuha natin is 115,163.8018 square meters. Ayan. So, kapag using area by triangles. So, yung isang way naman ay pwede rin, no, gamitin natin yung area by DMD, no, using DMD. Pero bago yun, dapat ay identify muna natin yung length and bearing of CA. And sa ganitong process, di ba? So parang nagko-close lang tayo ng traverse para tayong merong omitted measurement, no? Kung wala tayong length and bearing ng isang traverse line. So di ba anong ginagawa lang natin no, sa process na yon? Ang kailangan lang natin gawin is first, so since ABC ay closed traverse, so dapat yung summation ng latitude and departure natin ay parehas equal sa 0. So i-equate lang natin kung dapat mag-equal to sa 0. So ma-obtain natin yung dapat na latitude and departure of line CA. Then apply lang tayo ng Pythagorean theorem na lang, no, para makuha natin yung length and bearing ng line. So dapat, no, sa property, no, so by definition sa property ng closed traverse, so dapat yung summation natin ng latitude, so dun muna sa latitude ay equal sa 0, no. 1805861, no. Then i-add natin yung isa pa, 215.970.9934, then plus x, ayan. Kung x is yung latitude ng line CA natin, ito. Ayan. So ito naman yung isa pang way, no, na pwede nyo gawin. Pero parang mas madali yung isang, ito, area by triangles. Pero kasi not of the time, ay kapag nag-divide tayo, no, or yung dividing line natin is yun nga bounded by 2 points, hindi naman palagi na triangles yung mapo-form na area. No, kung for example, ito ay 5 lines yung boundary natin, di ba? Yung side na mapo-form natin is yung kabilang side ay 4 sides. No? So pwede pa rin naman kayo mag-area by triangles. Yun nga lang, need mo pang hatiin yung area into smaller triangles, no? Into triangles. So baka mas madali na ay i-close mo yung traverse and then obtain the area using DMD, no, just like this one. So ito yung pwedeng magiging general procedure nyo. So yun nga lang, pag sa ganitong case na may triangle na kayo makikita, mas madali na to, no? No? So mas efficient, no? Mas practical gamitin itong area by triangles.
Pero yun nga, no? Ito yung magiging general procedure nyo, no? Most of the time. So identify nyo muna yung length and bearing nung dividing line natin, and then obtain the area using ito nga, no? DMD or DPD. So parang summation lang to. 111.18058. Ayan. So x or the latitude of CA must be 327.1515795. Ayan. Which is tama naman, di ba? Tama naman, no? So ito yung ating CA. Excuse me. Ayan, sorry. Ayan. So departures. So CA. Yan. So ito dapat, 'di ba, yung magiging ito yung departure, and then yung latitude natin, no, from C to A, ayan, must be upward, no, directed north, no, pataas. So tama lang, ayan, positive. So kailangan meron tayong 327.1515795 moving up, no? And then for the departure naman ng CA, ito lang din, no? Kailangan mo satisfied lang din natin na yung summation natin ng departure naman must also be equal to 0. Ayan. So tama naman, no? Makukuha nating value dito for Y is negative, no? Since yung departure natin yung departure natin, no, from C is directed, no, to the left or directed west. 179.87391 plus a departure of CA equal to 0. So yung makukuha nating value ng departure for CA is negative. So negative 637.672565. Ayan. So ito yan. So dapat ito daw, itong departure na to, 637.672565. Ayan. And then, so para ma-determine natin yung length, apply na lang tayo, di ba, ng Pythagorean. Apply tayo ng Pythagorean theorem para makuha natin yung length ni ni CA. Ayan. So, sige, gawin na lang natin, no? So, CA is gonna be equal to, so, square root ko na lang, no? So, i-isolate ko na yung hypotenuse na CA. So, meron tayo yung kabilang side. Hindi ko na i-type. Hindi ko na isulat, no? Kasi mahaba. Ayan. So, yung departure na lang. Ayan. Sige, isulat na nga natin. Ayan. So, 327.1515795. Square natin, then yung isa pa. Okay. So regardless naman ng sign, pero ilagay na din natin. Squared, then square root na itong summation ng square, ng sides. Then makukuha natin yung length na itong dividing line natin. Which is, ayan, 716.69069 meters. Ayan. So, ito dapat yung length. And then for the bearing naman, pwedeng ito yung triangle na tingnan natin. So, hindi pa, di ba? Hindi pa. Ito yung exact na bearing. Kasi, di ba, bearing must be with respect sa ating vertical meridian. No? So, pwedeng kunin natin itong angle na to, this angle, and then we just need to subtract this angle from 90, no? From 90 degrees, and then we will be able to obtain yung bearing ng line, no, with respect sa north meridian.
So ito muna kunin natin. O kaya naman, ito yung tingnan natin na triangle. No? Yung other side. Ayan. So, bale, yung magiging equation natin ay so yung side na 637.6726 ay opposite na siya nung bearing angle. And then adjacent naman yung 327, no? So kabalik na rin itong kabilang side. Ayun. So maalin naman yan. Basta kaya nyo siyang i-illustrate, no? Kaya nyo sundan, no? Kaya nyo ma-imagine yung mapo-form na figure, which is ito nga lang, no? Halos parang geometry lang yung ginagawa natin. So kahit anong way, so madaming possible na way ang pwede nating gawin. So kung ito nga yung napag-desisyonan nyo na gawin in order to obtain the area, so kailangan kunin nyo muna yung length and bearing nung dividing line natin. And so kunin natin yung bearing. So ito na lang yung kabila yung kunin ko no, para makuha ko na yung bearing. Ayan. So meron akong dalawang sides, no? Given sa akin yung side. So gamitin ko na lang is tangent, no? Tangent nung bearing is opposite side niya, which is yung 637. 0.6726. Meron ka na masyadong mahaba. No? 32 over yung adjacent side, yung latitude, 327.1516. Then we should be able to obtain for the bearing na so arctangent lang ni 637.6726 all over 327.1516. 62 degrees. Yung nakuha natin angle is 62 degrees, 50 minutes, 25.29 seconds. No? Or, so yung bearing of course is, ayan, so nakabase sa axis. So sa ating meridian is north. North 62 degrees, 50 minutes, 25.29 seconds, directed, ayan, west. So ito yung bearing and length ng line CA. Then we can now proceed for obtaining yung area no, bounded by ABC using a DMD. So parang mas mabilis nga. Yan sabi ko, no? Mas mabilis no, kapag ganyan na triangle yung mafo-form na area, pwede mag-area by triangle na tayo. Pero, ayan, so not all the time is a triangle yung mafo-form na area. So, yung magiging common na procedure nyo or yung general procedure is this one. Ayan. So, ito, nagkataon na yung case natin is triangle. So, mas mabilis talaga yung area by triangle. So yun naman yung kagandahan na alaman mo lahat. No? Madami ka alam na technique for computation. So, ito yung magiging general yung procedure nyo. Kasi kapag, let's say for example, 4 na sides na to, nung nahati natin, hindi na pwede yung area by triangles. Pwede pa rin naman. Yun nga lang, hahatiin mo yung area mo into triangles. Then, kukunin mo yung mga interior angles. Yan. Kaya pinakita na din natin. So, pag ganito nga yung process na gusto mo, yung unang step mo is identify mo yung length and bearing of the dividing line. Then, you can proceed using DMD. No? Na-identify natin yung length na 716.6969 and then yung bearing na 62 degrees, 50 minutes. Ayan. May konti lang discrepancy sa angle in terms ng seconds kasi nag-round na tayo dito kanina. Ayan. So, konti na lang naman yung discrepancy. And then, ito. Kinuha natin yung area using DMD. No? And then, we obtain 53,126.7 square meters. Anong difference? Kanina nung nakuha natin, ba't nawala? Hindi ko ata nasulat. Yung area na bura. Ayan na. So parang ito lang din yun, yung nakuha natin. Nawala. Ayan. So, wala tayong magagawa, no? Ayan. Parang ganito din yung nakuha natin, di ba? By area by triangle. So 53,126.7 no? For area 1. No? Area ABC. And then, ang goal nga natin dito, ang pinapakuha sa atin is determine natin yung area nung each part. So, nakuha na natin for area 1, or ayan, for area 1, which is bounded by ABC or triangle ABC, which is 53,126.7. So, for area 2, yan. So, ganun lang din, no?
Kaya mas maganda, nakuha na natin yung total area. So, ibabawas na lang natin, ano, kasi nahati lang naman natin, no, sa dalawang side. Ibabawas na lang natin itong nakuha natin, no, for the first side sa total area, which is 168,290.5. Ayan, babawas natin itong 126.7 square meters. Hindi maaari, pwede Ayan, makukuha natin for area 2 ng 115,163.8 square meters. So ito yung dalawang area natin. For area 1 is 53,126.7, then for area 2 is 115,163.8. So, yun nga sabi ko sa inyo ay application lang no ng mga concept na na-discuss natin last time. So, ano yung mga nakita nyo dito? So, huwag kakalimutan no yung pag-breakdown into latitude and departure ng ating length, no, ng ating traverse lines. And then, of course, yung unang step hindi ko na ginawa dito. Make sure natin na close talaga yung ating traverse. So, dapat i-check nyo yung latitude and departure, no? So, dapat yun yung pinakaunang step. Dapat zero, no, yung summation natin ng latitude and departure. Or, kung hindi man exactly zero, approximately zero, no, yung summation natin. So, sa case na to, ito ay na-balance ko na, no, na-close ko na yan. Kaya hindi na natin ginawa. Pero dapat yun yung unang step, no, nakalagay naman natin dito, is, ayan, make sure na close na. Na-balance na, no, na-distribute na yung error kung mayroong error, no, using compass or transit rule. So sa case natin dito, hindi ko na ginawa kasi ito ay approximately zero na, no, kahit i-try nyo. No, na-balance ko na yan. And then, ano pa? So ito, yung finding the length and bearing, no, yung missing length and bearing ng isang traverse line. O kaya naman, pwedeng may shortcut process tayo, di ba? Dito may calculator technique tayo para makuha natin agad yung length and bearing ng missing na traverse line. And makukuha natin. And then, eto, application, yung iba-ibang method nung pag-compute natin ng area. So ito, na-apply natin yung DMD tsaka yung area by triangles. So kaya mas maganda, ayan, madaming baon. So madali, no? Medyo basic lang yung kapag sa unang case natin, kapag yung dividing line natin is bounded by 2 points. Connecting 2 points lang. Halimbawa naman, so same area pa din yung gamitin natin, pero yung dividing line natin, so hatiin pa din natin into 2 parts, no? Not exactly equal, but by a line passing through A again, pero hindi na directed no sa isa pang point. Given na lang tayo is direction nung ating dividing line. So given tayo ng, so dividing line must pass through A and then yung direction niya is ayan. So kung saan siya tumama. So bahala na daw tayo. So ganun. So, ganun pa din. Unang step, kunin natin yung total area, which is, ayan, nagawa na natin kanina. Same, ano pa din siya. Same area. And then, ang gagawin naman natin is, ayan, so from A, yung dividing line natin, ay, ayun, hatiin na. So, hindi na kasama sa C. So, binigay sa atin ay, kailangan daw dumaan sa A, and then yung bearing niya is 66 degrees, 49 minutes, 22.14 seconds. So, saan banda yun? Ayan. So, bale, tingnan natin base kanina. Nakuha natin yung AC is north 62 degrees. No? 62 degrees siya sa C. So, itong angle na to is 62 degrees. Yung bearing ng ating dividing line is 66. Ayan. So, medyo nasa loob, no? Bali, yung dividing line natin ay nasa taas, no? Along line BC. So, from A and then along line BC. Base dun sa value ng angle. Kasi dapat daw yung bearing ng ating dividing line is south and then directed east. 66 degrees, 49 minutes. Ayan. Then 22.14
degrees. Ayan. So, yung dividing line natin is from A and then along BC na. Pag ganyan. So, anong meron tayo? So, yung bearing ni yung line, yung dividing line natin, no? Sabihin na lang natin is E. No? Let's just say na yung intersection ng dividing line natin along and then yung BC is E. Ayan. So, hindi natin alam yung length ni BE. Hindi din natin alam yung length ni AE. Pero meron tayo ng bearing ni line AE. And then, ano pang meron tayo? So, ito. So, kagaya kanina, pwede rin natin makuha yung interior angle ni B. Pag ganitong case, naman, apply ulit, no? Application pa rin ng concept, no, na natutunan natin, no? Ganun pa din. Ayan. So, dito medyo i-check yung geometry natin, no? So, lalong-lalo na pagdating sa triangle. So, ngayon, hindi agad natin makukuha yung area nung ABA kasi wala tayo nito. Dimension na yan, then wala din tayo nung AE. Pero makukuha natin yung mga interior triangles, no, nung ABE. This one makukuha natin since we know the bearing of AB and then we also know the bearing of AE. So we just need to subtract their respective bearings and then ma-obtain na natin itong interior angle naman for E, no, for triangle ABE. And then since meron tayong side na AB, alam natin itong length ni AB, ni line AB, 7.888. And then meron tayo ng mga angles, di ba? So we can just apply sine law, no, in order to solve for the sides, no, yung missing sides ng ating triangle. And then we can use various methods, no, na natutunan natin, no, for computing area of triangles. So we can use a sine law in order to solve for the individual or for all the sides, no, of our triangle, and then we can apply Heron's formula or kaya naman ay AB, no, sine ng interior angle, no, 1/2 AB, sine ng interior angle na mapili natin. So pwede rin ganun. O kaya rin naman ay same case pa din. So gamitin mo naman yung BE. Pag na-identify mo yung length, pwede ulit tayo mag-DMD. So madaming possible na way. So, bali, pupunta na lang talaga siya sa preference. So, itong case to medyo madali din, no? Parang sa, ayan. So, ganito yung mangyayari. Ayan, bale. So, yung dividing line natin from A, so, given tayo na it should start from A and then meron siyang direction, no? Given tayo ng direction ng dividing line na 66 degrees, 49 minutes, 22.14 seconds. Then we determine na yung endpoint ng dividing line natin is along line BC. Somewhere here. Yan. Yung angle. Then we can determine or we can solve for the interior triangles or interior angles of the triangle na mafo-form natin. No? And then we represented this point as E. So may mafo-form tayo na triangle ABE. So kaya natin i-solve yung mga interior angles. So, di ba? So paano kanina? So, ma-obtain natin yung 11 degrees, 34 minutes, 27.59 seconds by subtracting 66 degrees, no, 49 minutes or yung bearing ni line AE, no, from the bearing of line AB. So, makukuha natin yung matitira na angle na 11 degrees, 34 minutes, 27.59 seconds. And then for line B, na-solve na natin to kanina, di ba? For angle B, na-solve na natin to kanina. Which is itong 125 degrees, 36 minutes, 28.92 seconds. So apply lang tayo dito, 'di ba? Ang ginawa lang natin, alam natin since yung bearing ng AB is 78 degrees, so this side or this angle is also equal to that angle kasi sila ay alternate interior angles of two parallel lines cut by a transversal, and then by definition ng straight line, no, total angle para sa straight line is 180 degrees. So this side is
the difference no ng 180 degrees and then the bearing of line AB, no? And then to solve for interior angle of B, so yung nakuha nating difference, i-add lang natin sa bearing ni BC. Yan. Kaya nakuha natin yung 125 degrees, no? Yung ginawa natin kanina. And then we can just apply yung definition ng triangle, no? That the summation or the sum of the total or the total no? ng interior angles ng triangle is 180 degrees. Makukuha natin yung 42. Then we can apply, no? Isang way natin is we can just apply sine law, no? In order to solve for the missing sides, no, of our triangle, no, or yung na-form na triangle ng ating boundary lines. So yung AB, mayroon lang tayo, di ba, ay 552.78888 meters. Ayan. So apply na lang tayo ng sine law para ma-solve natin. No, since nakuha na natin yung interior angles, so gawin natin ay, so start tayo kay AB. Yan. So yung kanyang opposite angle is this one. Nakuha ba yun? Ito ba yung 42? Ayan, ito nga yung 42. And sine ng 42. And extend natin. So it should be equal to, hindi natin alam yung BE, so pwede nating ma-solve yan using sine law, and then sine ng opposite angle niya, which is 11 degrees, 34 minutes, 27.59 seconds. Then same case din kay AE. Sine din ng kanyang opposite angle. So ayan, pwede natin makuha si BE tsaka si AE. Sine ni, anong angle to? 125. So may makukuha natin, no? Yung side BE and then side E. So for BE, then it should be equal to 552.788 multiplied to sine 11 degrees 34 minutes 27.59 seconds all over sine ni 42 degrees 49 minutes then 3.49 seconds. So ito ay 163 184 3122. Ayan. Ito yung side BE. And then for AE naman ay ayan, same din. Apply lang din tayo ng sine law. So mag-iiba lang ng angle. Six 2470407. Ayan. And then to solve for the area, so kahit pala hindi na natin kunin, no, yung side AE. Once na makuha natin kay BE, di ba, pwede na tayong kunin yung area since meron na tayong two adjacent sides and an interior angle. O kaya naman, kung gusto mo ay ayaw mo nun, ayaw mong gamitin yung formula niyan, you can use also no for triangles the Heron's formula, no. So ayan, solve mo yung length pa nung third side natin, which is yung AE, then apply Heron's formula. So madaming possible na way. So pwede natin gawin yun, no, pareha. So sige, gawin na natin. So kunwari ang napili natin, doon na lang tayo sa mas madali, no, siguro. Or gawin natin parehas na lang pala dito. Kasya ba yan? Ayan, i-diretso na lang natin. No? Halimbawa, ang napili mo ay, so kunin natin, sabihin natin, this is area 1, and then this is area 2. So for area 1, ayan. So try natin parehas, no?
Pero pares lang din naman yun makukuha. Pero sige. Yan. So for area 1, gamitin natin yung 1/2, then product of two adjacent sides ng AB, 552.788. So yung adjacent side na pipiliin ko, I'll choose this one, BE. So na-obtain na natin yan using sine law, which is 163.1843. Then multiply to their included angle, no? Yung angle B. Sine no included the angle, which is 125 degrees, 36 minutes. Ayan. I'm gonna love you. Then, makukuha natin is approximately, area 1 is 36,673.468 square meters. Ayan. And then for area 2, so we just need to subtract this area from the total area. Morning po. Tatanong lang po sa Sir Boom. Ibawas lang natin to, area 1. Then, makukuha natin yung area 2. Kasi ang pinapakuha sa atin ay parehas pa din, area of each of the two parts. Okay. So kung tutusin ay walang bago, application lang nung concept ulit, application lang talaga siya nung mga lessons natin. Ayan. And then itong third naman, yung possible na third case natin pagdating sa partition, is kapag, ito naman, ay we need to, required na tayo or given na yung area sa atin. So, for this case, ang pinapagawa sa atin is hatiin natin into two equal parts. And then the dividing line must pass through A lang. So, yun lang yung meron tayong direction. And then, ang papakuha na sa atin, since alam na natin yung area, di ba, ng ipipiraso natin or yung specific area that we need to obtain. So ngayon naman, ang kukunin naman natin is length and direction ng dividing line. So ganun pa din, palagi ang start ng process natin. Una ay make sure muna natin na naka-close siya. And then kapag hindi, so apply tayo ng correction. Then after, obtain, solve for the total area. And ayun, nagawa na natin. So, madaming possible na pag-obtain ng total area, and then dito yung ginawa natin is using DMD. And then, yung next na pinapagawa sa atin is hatiin daw natin yung ating land. We need to divide this lot into two equal parts, and the dividing line must pass through A. Ayan. So, ano ngayon yung dilemma natin? So, yung problema natin is, ayan. So, hindi natin alam, we are not sure kung yung ating dividing line is nakaganito ba or nakaganon sa kabilang side. Or baka naman nandun sa C. So pag ganyan, ito kasi ang kanina, medyo madadali na tayo ngayon kasi na-solve natin siya kanina, 'di ba? Yung dividing line natin is from A to C. So for this case, we already have an idea, on where should be the other or yung other point ng ating dividing line ay alam na natin kung nasaan. Ayan. So, bali, ito yung magiging procedure nyo pag ganito yung case natin. Kapag given yung area. O sa case natin is given, ayan, ito, hinati sa equal parts. So, kapag given yung area, kasi ito, parang in a sense, given na sa ating area kasi makukuha natin yung total area. So, hatiin lang natin sa dalawa and then may value na tayo ng area na kukunin natin, na i-divide natin. And then yung condition natin is mag-pass siya sa isang point. And then kung sakali, assuming wala tayong idea na siya ay along sa line CD, that the end point of the dividing line is along CD, kunwari, hindi natin siya alam,
So yung case lagi natin or yung general procedure natin pag ganun yung case is we need to we need to have a trial line, no? Pag ganun. Kasi ano bang dilemma natin? We are not sure if the dividing line should be like this, no? Along BC yung endpoint niya or along AD. So yung trial line lagi natin is, ayan, i-connect natin siya sa isang point, no? So i-connect natin siya sa point AC. And then, solve natin yung area. So malalaman natin kung yung area ba natin is kulang or sobra dun sa desired natin na area. Then, we can know or we can identify what should be yung ating necessary adjustment or necessary procedure. Kung i-adjust ba natin yung dividing line natin papunta dito along kay line BC or along kay line CD. And yun, nagawa na nga natin siya. So, bale ito. Yung general procedure natin pag ganun, given yung area, magkakaroon muna tayo ng trial line. So, yung una muna is itatry natin. We need to try na yung dividing line natin is along AC. Yan. So, ito una muna, magta-trial muna tayo. So, kunwari hindi natin siya ginawa kanina. So, itatry lang muna natin na what if yung dividing line natin is along AC. And then, na-obtain natin, solve natin yung area. Nakuha natin na yung isang side ABC, nung tinry natin itong trial line natin, is 53,126.7. No? Yung ABC, this side. Ano bang sabi natin? Anong goal natin? Ang goal natin is divide natin yung ating lot into two equal parts. So, na-solve natin yung total area 168,290.5. So, ano dapat yung magiging area ng lot natin? Since i-divide natin sa dalawang equal sides, so yung area 1 tsaka area 2 natin, no, yung both of the part must be equal to yung total area natin divided by 2, no, 290,000, 290.5 over 2. So ito ay 84,145.25 no, square meters. Ayan, so ito yung area na gusto natin, no? Ito yung desired area natin, no, for each of the parts, no, kapag hinatin natin. And then, yun nga, general procedure natin is mag-provide tayo ng trial line para malalaman natin na yung adjustment ba natin, yung line ba natin, yung dividing line ba natin is itataas natin along dito kay BC, kung igaganon ba natin siya, or ayun, so pababa, no, along CD. So hindi tayo makapag-decide. O yung pinakamadali, no, para magawa natin is ayun, trial line tayo, no, i-connect natin, form tayo ng triangle, no, kasi mas madali natin makukuha yung area niyan. And then yun nga, na-solve natin 53,126.7. And nakita natin, di ba, yung 53,126.7 is less than, no? Less than dun sa desired area natin. Less than 84,145.25 square meters. So therefore, so if this area, no, is not enough, so kailangan kumuha pa tayo, no, from this side. So din doon malalaman natin na yung adjustment pala natin dapat is our dividing line must be along or yung endpoint ng ating dividing line, no, from A must be along a line CD. So doon tayo makakapag-decide. Okay naman. And so mas madali kasi mag-trial line tayo kaysa yun, mag-start tayo or mag-divide tayo blindly. So yun, malalaman natin na yung ating line or yung dividing line must be along dito sa CD. No, kasi kapag ito yung ginawa natin, A to C, yung dividing line is hindi enough. No, kulang tayo. So, malaki yung kulang. So kukuha tayo dito sa kabilang side. So dapat ganito. Ayan. So magiging ganyan yung ating hati. Ayan, na-solve na natin. Ayan. So along CD dapat yung ating dividing line. And yun nga, since sa ganitong case is alam na natin yung area. Kunwari hindi pa natin alam itong 338.3535. Ayan. So paano natin kukunin yon? No, so nalaman natin, so ano naging case natin? So after natin magkaroon ng trial line and na-identify natin na yung adjustment natin is dito dapat along CD yung dividing line natin.
So, ang alam natin, makakapag-form tayo ng a triangle naman no, dito sa kabilang side. So, if this is area 1, this is area 2. So, yung area 2 natin is bounded by 3 sides. No? Siya ay triangle. Ayan. So, yung case naman natin dito is kabaligtaran. No? Kasi ang meron naman na tayo is, alam na natin no, what should be the area of area 2. And that is half of the total area. No? So, dapat, di ba ito dapat, area 2 must be equal to 84,000 145 square meters. Yeah. 0.25 square meters. So, we know side AD, di ba, from the given bearing. Una pa lang, AD is 500.1894. Yan, this side, 500. Isa na yun, 500.1894. No? Line AD. 1894. Ayan. So, what we do not know is, no, so, represent ulit natin no, itong point ng dividing line natin along CD as E. So, hindi natin alam is this side, DE. How far is yung endpoint ng dividing line natin from point D along line CD. Yan yung hindi natin alam. Pero, identify na natin no, ano dapat yung magiging area nito, which is kalahati ng total area. Diba? So, ngayon, pabalik naman yung process natin. Ang kailangan naman is, identify natin yung kabilang side. So, given naman tayo ng area, so pabalik yung gagawin natin. So, first, identify natin yung interior angle ni D, which is kaya natin kasi given naman tayo ng bearing ng ating line. And then for CD, di ba alam natin na ito CD, so this angle is 73 degrees, 12 minutes, yung bearing ng CD. So this angle is equal to this angle. No, tama, kasi yan ay alternate interior angles no, ng two parallel lines cut by transversal. So yung interior angle sa D is summation ng 73 degrees, 12 minutes, tsaka nung bearing ni line AD, which is, yan, yung 22 degrees, 51 minutes, 41.6 seconds. Medyo, ayun, hanggang 9:30 lang tayo, tama ba? So yan, bilis na lang natin. Ayan. So, makukuha natin yung interior angle natin na 96 degrees, 4 minutes, 27.63 seconds. So, in order to solve for the missing side, no, yung DE, so sa case hindi pa natin to alam, so pabalik tayo, no, identify natin yung area ng triangle, pero sa case natin dito, alam na natin. So, gamitin lang ulit natin yung formula, no, mapo-formulate natin yung equation. Formulate lang tayo ng equation ng area. Di ba alam natin na yung area using sine function is 1/2 ng two adjacent side multiplied sa sine ng kanilang included angle. Then sa case natin, ang ititreat natin na side is yung side AD and then yung missing side natin DE and then yung interior angle na makukuha natin which is ito, 96 degrees. And equate natin sa desired area natin. Di ba? Ang gusto nating area nito is kalahati ng total area. So, makukuha natin yung missing side natin na DE which is ito, 338. So, makakapag-form tayo ng equation ng area, 145.25. Side AD is 500.1894 multiplied sa side DE. Yan yung hindi natin alam. Times sine ng interior angle at D, which is 96 degrees, 4 minutes, and 27.63 seconds. And then, simplifying, makukuha natin yung side DE, which is 338.3535. So, yung case naman natin dito, pag ganito, since desired na yung area, so hindi na area yung ipapakuha sa atin, no, kasi yun yung given sa atin. So, yung kailangan naman natin i-identify is yung length and bearing nung dividing line natin, nung AE. Itong AE. So, pag ganyan, ayan, application ulit. So, parang magkuklose lang ulit tayo ng traverse AE. So, pili na lang tayo no, kung alin ang i-consider natin na area, kung 1 or 2. So, parang mas madali ay doon na tayo sa mas kakaunting traverse lines na included. So, dito na tayo sa
sa kabila no, sa triangle ADE. So ito yung pinili ko, yung triangle ADE. Itong ADE or AED. So nag-start tayo, meron tayong, since na-identify na natin na line ED is 338.3535 with bearing. So yung bearing naman nito, DE, is same sa CD. Tapos, bearing naman ni DA ay, ayun, given naman na sa atin yan initially, as well as the length. So, ang wala tayo is a length and bearing ng ating dividing line, which is kayang-kaya na natin kunin yan. No? Kasi isang length and bearing lang yan ng isang side. So, kailangan lang masatisfy natin, no? A definition or yung property ng closed traverse dapat ay yung summation natin, no, ng latitude tsaka ng departure must be equal to 0. So makukuha natin yung departure and latitude ng AE. Ay na lang yung magtuloy nito, no, sa AE. So hanggang dito na lang na tayo. So siguro yung isang case, wala na pala. So yung isa pang possible na maging scenario ay given naman, or yan, may required area ulit tayo. So ito, papatak to sa KC yung last na ginawa natin, no? Meron tayong required area, tapos yung dividing line natin ay must pass through a given point, no? So yung isa pang possible na cases, given yung area and yung direction lang ng line yung given, no? Not D or not specified, no, kung saan point, no? Or hindi required na magpass sa specific point. So direction lang. Questions?